ever too small. No dream is ever too big. Naniwala lang ako na posible. Kung tutuusin, pwedeng maging hadlang na bata pa ako. Mahiyain, walang bilib sa sarili, at takot sa sasabihin ng ibang tao. Akala ko kapag pinanganak kang mahirap, mamamatay ka na mahirap. Pero alam kong may plano si Lord. Sabi nga, don't be afraid to dream big, for dreams have the power to turn impossibilities into reality. God has His plans and His reasons. Sometimes we are supposed to go through things so that we learn lessons. Di naging madali, pero I realized, hindi ako ilalagay ni Lord sa situation na ito kung hindi ko kaya. What's more, it's not about the success or what has been achieved, but rather in who have become in the process. Kaya huwag ka matakot to dream big. Pinanganak kang mahirap, pero di ka mamamatay na mahirap. Dreaming big makes you find your calling, your legacy, and God's divine plan for your life. God is able to turn the impossible to possible. At kung binigay niya sa akin, hindi imposible sa'yo. Dream big because we have a big God. This is Joseph Dave Saligumba, the youngest Diamond Elite Executive, an agent of hope, and I am worldwide. Ayan, mentors, no, pakilala po natin yung yung ating speaker, no. Ayan, our youngest diamond and millionaire maker, travel incentive achiever, multiple travel incentive achiever, and multiple car incentive achiever. And then ito, napakarami ng mga taong natulungan nito, no. And sobrang napaka-veteran itong mentors na to, no. So mararamdaman nyo, sobrang napaka-humble nito, no. Ayan, and ang pagkakaalam ko, 5 million na siya ngayon. No? 5 million, circle na siya. Ngayon, mentor, sino po ba ang excited na mapakinggan po yung ating speaker? Ayan. So, please welcome Mentor Joseph Dave Saligumba. Ayan, Mentor Joseph. Ayan. Ayan, amazing morning Team General Lions. Ayan, amazing morning everyone. Hello, hello. Thank you so much. Mentor Wilfred, no, nasa napakalupit na pagtitiap. Ayan, napakasipag niya ni Mentor Wilfred. Araw-araw nasa office. And of course, no, thank you for having me. 85 million participants. Ayan, ang dami nating mga naman nanonood, no? Alam niyo mga mentors, ang galing ng team niyo, no? Ewan ko ba natunugan siguro ni Mentor Naomi kasi na-invite niya ako, ni Mentor Sheila, pati ni Mentor Ryan, na-invite nila ako mga 3 weeks before ako maglabas ng sasakyan, no? Yung video na napanood niyo po kanina, no? Sobrang bagong-bago lang din 'yon, and na-invite nila ako before. So, sabi ko, alam ba nila? May alam ba 'tong mga 'to? Bakit nila nakikita, no? So, ayan, and alam siguro nila na after ng event, na sobrang busy na yung schedule, and kayo po mga mentors yung first na team na mapagte-trainingan ko after ng event natin, no? So, another thing din, no, bukod sa training sa I Am Worldwide mamaya, no, kayo yung first team. So, ayan, amazing morning everyone, and marami pong mga bago talaga dito na sa business. Okay lang po ba? I-type mo
mo. Number 1, if you are 3 months and below. Yan, para malaman natin no, kung paano natin i-adjust ang ating topic natin ngayon. And ang Team General Lions ay hindi na po iba sa akin, no? Ano na po, part na po ng heart namin, ng Titans, no? Considered na po yan. Ayan, ang dami nating mga bago, no? Grabe. Hello, shoutout sa mga bago natin. Meron tayo si Mentor Wilma, Helen, Lynn, Esperanza, Mentor Divina, ayan, Mentor Nora, Dalia, wow, ang daming mga bago, no? So, since maraming mga bago, para may idea rin po ako kayo, no, kung sino po yung speaker nyo ngayon, and I want you to take down notes kasi marami tayong pag-uusapan ngayon, lalong-lalo na sa ating upcoming incentive, no? Are you excited sa incentive natin? Ready na ba kayong i-hit ang mga incentive na bigay ni I Am Worldwide, 'di ba? Alam niyo, isa sa mga goal natin, no, kapag kami incentive na binibigay si I Am Worldwide, automatic kailangan mo siyang i-hit, no? Later, yun ang pag-uusapan natin, no? Ayan, ang pogi ng speaker. Ay, ano pong gusto nyo? Ano, pa-type na lang ng GCash nyo. Okay? So, let us proceed mga mentors, no? So, para malaman nyo kung sino rin po ang speaker nyo ngayon at saan nanggaling, kasi baka akala nyo, no, na wow, mayaman siguro yan, no? Kaya yan ay naka Corvette C8, no? Baka mapera na yan. So, background lang po ito, no? Soon, ganito na rin yung bahay ko. So, hindi po tayo mayaman, okay? Galing po tayo sa isang normal, hindi naman mahirap, no? So, kung ito yung mahirap, ito yung normal, yan. Konting konting angat lang sa buhay, no? So, galing po ako sa broken family, mga mentors. Meron ba dito galing sa hindi kompletong pamilya, no? So, isa po ako doon, at dahil doon, ang magulang ko kailangan mag-ibang bansa, no? Para maitaguyod kaming magkapatid. So, nung bata pa lang ako, ang pinaka-goal ko na talaga ay mapag-for good yung magulang ko. So, sino dito mga OFW, di ba? Akala natin, no, madali sa abroad, and ganun din po yung na-experience ko na mahirap pala, kaya sabi ko gusto ko lang pauwiin ng mama ko. Kaya 18 years old pa lang po ako, mga mentors. Ayan, nag-aano na tayo, no, nagbabarko na tayo. So, kahit papaano napunta na tayo sa iba't ibang bansa, at akala ko ganun lang seaman, no, masarap magseaman, travel dito, travel doon. Maraming mga OFW natin, no, akala namang pamilya nila masarap ang buhay OFW kasi nasa ibang bansa, uy, picture lang sila doon, ah. Hindi kasi pinapakita yung tunay na nangyayari. Agree? No? So ngayon, akala ko rin ganun. So para akong na-scam. No, pagpunta ko doon sa barko, akala ko travel lang. Yun pala, ganito pala talaga yung nangyayari, no? Sobrang lamig, sobrang init, sobrang hirap ng trabaho. Minsan kahit hindi mo trabaho, kailangan mo trabahuhin para i-please yung mga boss mo. No, sa amin kasi sa barko, isang suway mo lang, pwede ka nang i-note, no? Okay, uuwi na to sa susunod na port, no? So yun po yung mahirap, lagi kang may piniplease na tao. And another thing din, ang pinakamahirap lalo na sa pagsisiman o sa pag-OFW ay yung malayo ka sa pamilya, no? Kaya salute po sa lahat ng mga OFW natin diyan, no? Yung mga OFW na nagsasacrifice ng kanilang oras. Oras po kasi yun, eh. Every time na aalis ka ng bansa, kasi ang oras natin hindi may babalik, no? Pero yung pera kayang kitain. And yun nga po, no, kaya ang daming nag-OFW, at salute ako sa inyo kasi grabe yung sacrifices nyo, no? Homesick, yun yung isa sa mga kalaban ng mga OFW at seaman. And sabi ko sa sarili ko, kapag pinagpatuloy ko to, no, kasi di ba ang goal ko mapauwi ko magulang ko, tapos ako naman mag-a-abroad, di ganun din, hindi ko rin sila kasama, no? So parang ako yung naging sacrifice naman. So yung una siya yung nag-sacrifice, ngayon ako naman nag-sacrifice. Kapag pinagpatuloy ko ito, no, ito na yung magiging cycle, pati yung anak ko magsa-sacrifice din, lalaki nang hindi kasama yung mga anak niya, no. By the way, wala pa po akong anak, no. If ever magkaroon ako ng anak, no, so magsa-sacrifice din siya kasi yung papa niya nasa seaman, 'di ba, hindi siya nakakasama, and then cycle goes on. Kaya sabi ko, kailangan putulin ko na tong cycle na to. Kaya ngayon, ito na yung naging decision ko. Sabi ko, what if makahanap ako ng isang opportunity na kahit nandito sa Pilipinas, pwedeng kumita? Ikaw ba, gusto mo ba ng ganon? Ayaw mo na ba sa pagtatrabaho mo? Pagod ka na ba? No, marami sa atin sabi, 3 years lang, 5 years lang magtatrabaho. Pag nakaipon ako, magtatayo ako ng negosyo sa Pilipinas. And then, what happened? 'Di ba? Bakit 30 years ka na nandyan? 40 years ka na. Yung iba sa atin, no, dyan na nag-retire.
'Di ba? Akala ko ba 3 years, 5 years lang. Kasi nga po mga mentors, scam. No, scam po talaga. Akala natin ganun yung pwedeng mangyari. So, nung na-realize ko 'yun, no, nakita ko rin yung kapitan ko, ang kapitan ko po, no, ay malaki ang sinasahod. 'Di ba? Sabi nga daw nila, kung gusto mo daw malaman yung future mo, tignan mo daw yung mga taong nauna sa'yo. Eh, yung kapitan ko nauna sa akin, tapos ang kinikita niya kalahating milyon isang buwan, gusto ko 'yun. Ikaw ba, gusto mo ba 'yun? No, ngayon gusto natin 'yun, pero doon ako na nagkaroon ng question. Kasi bakit? 50 plus years old na siya, nagbabarko pa rin siya. So ibig sabihin, no, pag dumating ako ng 50 plus years old, nagbabarko pa rin ako. And mga mentors, ang lifespan ng tao hindi po yan unlimited, 'di ba? Ang average na lifespan ng tao 75. So kung 50, 60 nagtatrabaho ka pa rin, ilang taon na lang matitira sa iyo? 15 years para mag-enjoy. Tingin mo ba ma-enjoy mo pa yung 15 years, no? No, di ba? Hindi ka na nga makalakad ng maayos. No, paano ka pa magta-travel, hindi ka makapag-drive na maayos kasi malabo na rin yung mata mo. Paano mo pa ma-enjoy? Kaya nung nakita ko to, sabi ko, pwede ka pala mag-enjoy kahit na bata ka. No, kaya nung nakita ko si I Am Worldwide, ito po yung time na nag-aaral ako, ginrab ko na talaga. No, kaya kung ikaw nakita mo na to, no, seryosohin mo. No, kasi ito, no, akala ko dati extra income lang. Sabi ko, no, try ko to para pagka uuwi ako ng Pilipinas, may extra income ako. Pag nasa barko ako, may trabaho ako. 'Di ba? So ngayon, ginagawa natin siya. Maganda naman dito kasi mayroong tutulong. Kaya po sa atin, marami naman talaga sumusubok magnegosyo. Agree? No, yung mga OFW natin or mga typical, no, mga empleyado sumusubok magnegosyo pero hindi nagsasucceed. Alam niyo kung bakit? Unang-una, walang nagtuturo. No? Wala ka namang background sa business lalo na pag hindi ka naman graduate sa business. 'Di ba? Wala kang background sa pagnenegosyo kaya ang end up, no, ang daming nalulugi. No, kaya ngayon ang nagustuhan ko sa I Am Worldwide, first day pa lang, no, may nagga-guide na. At ito po, no, okay lang ba mag-thank you ka sa mentor mo? No, type mo thank you tapos yung mentor, pangalan ng mentor mo. Kasi imagine mo, sa ibang business walang ganyan. Hindi ka tuturuan ng kapitbahay mo para magnegosyo. 'Di ba? Hindi ka tuturuan ng mga kapitbahay mo para paano patakbuhin yung negosyo mo. Pero sa I'm Worldwide, ang maganda, kahit hindi mo kadugo ang mentor mo, hindi mo kakilala ang mentor mo, tinuturuan ka niya. 'Di ba? Kaya ang sarap magnegosyo, no? Kaya yun, sobrang blessed ako dito kasi day one pa lang, ginaguide na ako ng mentor ko. Yan po ang aking mentor, isa sa mga Diamond Elite Executive, top 7 ng buong I Am Worldwide, no? Mentor RJ Gole Cruz. So, siya rin po dating seaman. So, ngayon, nakita ko yung future ko sa kanya. Bakit? Kasi, 'di ba, nag-join siya sa I Am Worldwide. And ngayon po mga mentors, no, 14 million na po yung kinita niya. Imagine a short span, 14 million na agad yung kinita niya. And by the way, first time niya na company si I Am Worldwide. So kung ano yung future, kung ano yung present situation niya, yun din yung future ko. So ngayon, tingnan mo yung mga taong nauna. Kaya alam niyo po, nung nagsisimula ako, mas dumali ang pagbi-business. And ito lang pala yung technique. 'Di ba, walang nagtuturo sa iyo pag nagnegosyo ka sa labas. Dito may magtuturo. So ngayon, may magtuturo na sa iyo, ang kailangan mo, yes mentor, no? Yes mentor, yun lang kasi yung nagpapabagal sa atin, no? Every time na hindi tayo sumusunod sa mga mentor natin, yun ang tumatagal. Eh kasi libre na nga yung turo. Dahil nga libre, minsan hindi natin bina-value. O edi magbayad ka sa mentor mo para hindi libre, no? Para i-value mo, no? Pero pwede naman. Pero ito po mga mentors, no? Ito po yung maganda diyan, no? Kasi kapag sinunod mo yung mentor mo, ito po yung nangyari sa akin. Estudyante pa lang ako, no? Kaya rin siguro naging advantage sa akin na bumilis ako sa negosyo, no? As I say, kasi yung mentor ko, teacher namin. Teacher namin sa school. So kung anong ituutos ng teacher, then since estudyante ako, yes teacher, di ba? Yes teacher, yes mentor. Tapos yung mentor ko kasi senior ko, no? Senior ko siya sa academy. So kung anong sabihin ng senior mo, kailangan mo sundin. Siguro yun yung naging advantage ko lang, no? Kung bakit ang bilis din ng resulta, pinapagawa nyo to, yes lang. Kasi ganun kasi sa sa military, 'di ba? Obey first before you complain. 'Di ba? Minsan kasi yung iba complain, bakit mentor, bakit mo ito pinapagawa? 'Di ba? Bakit ganyan? Ayoko nga, 'di ba? Nagko-complain agad bago mag yes.
So yun po yung naging attitude ko simula pa lang kasi doon kami na-train. No, yung tipong tumakbo ka, pumunta ka dito, gawin mo to, yes. And then tsaka mo natanungin, bakit niyo po pala pinagawa sa akin yun? 'Di ba? So if ever na ganun yung magiging attitude natin dito sa business, nako, lahat tayo sobrang obedient, lahat tayo nagkakaroon talaga ng resulta. 'Di ba? So ito po yung naging result natin nung nagsisimula, mababa pa lang, no? 10,000, 20,000, ayan, even 30,000. Pinakamalaking kong kinita nun, 53,000 in 1 week dahil na-just for you tayo dyan. So yan po yung kinikita natin habang nag-uumpisa pero hindi na masama. Bakit? Naka-uniform ako eh, oh. Saan ka nakakita, naka-estudyante na kumikita 53,000 1 week? No, ito na rin yung naging turning point ko. Sabi ko, kung estudyante ako, kumikita ako ng ganito kalaki, ano kaya kung ipo-full time ko siya? Yan na. No, kasi hindi mo naman kailangan malaki ang kitain mo bago ka magseryoso dito sa business. The moment na makabenta ka kahit isang box, the moment na makapag-refer ka kahit isang tao, ibig sabihin, profitable na yung business mo. Unti-unti mo na yan. Kasi imagine, no, kung nagbibigay ka ng 2 hours, 3 hours, tapos ito yung kinikita mo, ano kaya kung ipo-full time mo siya? 24 hours of your time sa I Am Worldwide mo ilalagay. Diba? Mas malaki ang pwede mong kitain, tama? At yun po yung naging decision ko noon. Pero bago yan, no, bago po tayo dumating sa pagde-decide na yan, ito po yung nangyari sa atin, no. Akala mo ikaw lang yung nare-reject, akala mo ikaw lang yung akala mo yung mga top mentors natin ang gaganda ng buhay, hindi nare-reject, no. Ano tawag diyan? Ano, hindi tinatabla ng bala, yan, hindi tinatabla ng bala, pero tandaan mo kung anong pinagdadaanan mo, pinagdaanan din yan, no? So, dahil kumikita tayo, ang dami pong nangre-reject sa atin. Gusto nyo makita at gusto nyo malaman kung gaano karami? Ngayon po, no, graduate po ako sa academy namin. Sa academy namin, merong wall yan. Tapos sa wall, ilalagay yung mga picture ng mga graduates, no? Ewan ko kung ganyan yung sa mga school nyo, ganyan kasi sa school namin. Tapos ngayon, lahat ng mga junior mo magsusulat doon sa tabi ng pangalan mo kung ano yung niya, message niya sa iyo. So ako, tuwang-tuwa ako, sabi ko, grabe sa akin, no. Nakikita niyo ba yung upper right, yan po yung picture ko, pinakamaraming sulat. Kita niyo, no, pinakamaraming sulat. So ngayon, ako excited na excited akong lumapit. Sabi ko, grabe, ang daming sulat na sa akin. Pag zoom in ko, ito yung nakalagay. Hashtag I am worldwide. Hashtag payaman. Hashtag I am amazing morning. Hashtag 500K, pwede. Madali lang yan. Hashtag Ferrari, pwede. No? So, grabe, mga payaman, power. Di ba? Ang lupit, no? So, no, kung ikaw naka-experience ng ganyan, no? Imagine mo, graduation mo, akala mo positive yung makikita mo. Pero ganyan pa rin makikita mo. Imagine, 2,000 cadets ang negative sa ginagawa namin. Baka ikaw, pamilya mo, kapitbahay mo, kapatid mo, negative sa'yo, ayaw mo na. Eh kami nga, 2,000, nire-reject kami. Yung tipong lalapit pa lang kami, no, punta kami ng library, tatabi kami sa table nila, magsisialisan. Ano ba, may virus ba kami? Di ba? Yung tipong papunta pa lang kami sa cafeteria, kakain, no, magsisialisan sila sa table, no, para kaming may mga AIDS, may mga virus, no, nilalayuan talaga. Pero okay lang, no? Pero okay lang kasi bakit? Once na nag-start ka dito sa business, always remember that rejection is normal. Mga mentors, no? Normal lang yan. Diba? Kaya ito, lagi mong tandaan yung story ni Mentor Dave. 2,000 cadets negative sa kanya. Alam niyo po kung gaano kahirap magnegosyo sa amin? Pag nalaman nagnegosyo ka, pwede ka matanggalan ng scholarship. No? So, ang hirap, no? Kaya kami, sobrang tagong-tago talaga namin. And yet, nagagawa namin yung business. 'Di ba? What more ikaw? I know kayang-kaya mo 'yan, 'di ba? Ito lagi mo tandaan, no? Sabi nga sa kanta, what doesn't kill you makes you stronger. 'Di ba? Alam mo ba yung kanta na 'yan, no? Kapag hindi mo ikamamatay, ikakalakas mo 'yan. 'Di ba? Kaya yung mga bagay na nangre-reject sa iyo, mga tao na nagda-down sa iyo, okay lang, hindi naman ako mamamatay sa kanila eh. 'Di ba? In fact, mas lalo pa akong gagaling. Parang kalyo 'yan. Kapag ikaw ay sanay na ma-reject, hindi ka na masasaktan. 'Di ba? Easy na lang sa iyo kasi bakit pinagdaanan mo 'yan. Kaya nung nasa loob pa lang ako ng school, rejected na ako talaga, 100% na yung rejection level ko. Nung lumabas ako ng academy, kahit sino mag-reject, wala na akong pakialam. 'Di ba? Baka ikaw, sa unang rejection, ilang rejection pa lang, dinadamdam mo pa. Kailangan mong tanggalin yung yung emotions na meron every time na mare-reject ka. Kasi alam nyo po, yan din po ang reason kung bakit maraming hindi nagpapatuloy. Sabihin ko na sa iyo bakit maraming nagko-quit sa I Am Worldwide? Alam nyo kung bakit? Dito.
masyado nila tong dinadamdam. Dahil walang naniniwala sa kanila, hindi na rin sila naniniwala sa sarili nila. 'Di ba? At tandaan mo, kung hindi man maniwala yung maraming tao, tandaan mo, no, si Lord may tiwala sa iyo. Kaya ka nga niya dinala dito eh. 'Di ba? Meron kang purpose dito. Kaya ngayon, huwag kang panghinaan ng loob kasi yaan, kaibigan mo lang yan, kapamilya mo pa lang yan. 'Di ba? Kamag-anak mo pa lang yan. And remember, may 8 billion population sa buong mundo na pwedeng maniwala sa inyo. 'Di ba? 2,000 members, mga mentors, 2,000 cadets hindi naniniwala sa akin pero okay lang. Bakit? Dahil nagtuloy-tuloy ako, meron ng 5,000 members under ng organization ko ang naniniwala sa akin. 'Di ba? Kaya kailangan tuloy-tuloy ka kasi minsan yung ibang tao na hindi mo kakilala, yun pa ang magtitiwala sa iyo. Okay? Kaya mga mentors, no? O, ayan po, no? And dahil po sa negosyo natin, nalabas po natin yung first car natin, 3 months. Dahil sa business natin, no? Ito po yung maganda kasi hindi po alam ng magulang ko na ako po ay naglabas ng sasakyan. Ako po mahilig talaga ako sa surprise, no? Even nung uuwi ako sa barko, ang gagawin ko na lang, kakatok na lang ako sa bahay. Tao po, magugulat na lang sila, darating ako. Even nung graduate din ako, ganun ang ginawa ko, no? Sinurprise ko rin sila nung nagkaroon ako ng first car dito sa business natin. And ito po mga mentors, sinubukan natin mag-build, 'di ba? Nag-build tayo sa loob ng school. Ngayon sinubukan natin mag-build sa labas. Okay, sa Laguna na po ako nito, pero ang nangyari, lahat po ng mga binild po natin yan nawala. 'Di ba? Nawala kasi bakit? Nagkaroon ng pandemic. Sabi nila, tsaka na lang daw sila hahataw pagkatapos ng pandemic. Mga mentors, 3 years na, no? Hindi pa rin sila humahataw, 'di ba? Hindi pa rin sila humahataw, pero okay lang. Tandaan mo sa business natin, people come and go, but millionaire stay. Oh, 'di ba? Tandaan mo 'yan, ha. People come and go, maraming sasali sa'yo, maraming papasok sa organization mo, pero hindi lahat yan tatagal. Hindi lahat yan mag-stay. Pero kung sino ang matitira, siya yung yayaman. 'Di ba? Matira, mayaman. And dito po, no, lahat po yan nawala. Isa lang ang nagstay. Yung girlfriend ko, si Mentor Queens. Wala kasi siyang choice. No? Pero good news, no, 2 milyon na ang kinita niya sa negosyo natin. 'Di ba? So ikaw, no, kahit mawala na lahat ng mga nag-join sa iyo, nasa palibot mo, ikaw ang importanteng wag mawawala. No? Kasi ikaw yung may pangarap dito eh. And dahil doon nung nangyari to, sabi ng mentor ko, "Oh, Dave, parang hindi effective yung pagbi-build mo diyan sa lugar mo ah. Punta ka na dito sa amin sa Manila." So ito na po yung time na nag-yes mentor na naman ako. Imagine mo, no, sarap-sarap na ng buhay ko sa bahay. Gigising ka, tapos gigisingin ka ng mama mo. Pagkagising mo, may pagkain na, 'di ba? Tapos pagka napupuyat ka, pinapatulog ka na ng maaga, no? Sarap ng buhay, no? Kapag bata ka, may taga-saway sa iyo, 'di ba? Tapos hindi ka nagugutom, no? Pero yun po, sabi ko, hindi ako mag-grow dito. Masyadong masarap ang buhay. Tandaan mo, kapag nag-enjoy ka na sa situation mo, wala nang pressure, ibig sabihin yan, hindi ka na nag-grow. No? Kaya yan po yung nangyari sa akin. Sabi ko, sige, sama ako sa inyo. Sumama na ako sa kanila. No? From Laguna, nag-full-time po tayo sa Manila. Pero sabi nga daw nila, kung sino yung lagi mong sinasamahan, yun daw yung magiging ikaw. Kapag sumama ka sa 5 tamad, ikaw yung pang-anim. Sumama ka sa 5 masisipag, ikaw yung pang-anim. Sumama ako sa 5 milyonaryo. Imagine mo, Mentor Carlos, 7 million. Mentor MJ, 3 million. Mentor Queens, 2 million. Mentor RJ, 13 million. Ako na yung next, di ba? Ako yung sumunod. So, ibig sabihin pala, no, may mga kaibigan ka sa labas, yes, nandyan lang yan, pero ang lagi mo palaging sasamahan, sino? Yung mentor mo. Yun lagi mong samahan. No, baka kasi ikaw, lagi ka pang tumitingin sa iba o lagi mo pang binabarkada yung iba, hindi na nga nagjo-join sa'yo, sama ka pa ng sama. 'Di ba? Ayaw na nga maniwala sa'yo sa business, sama ka pa ng sama, ano nangyari? Imbis na ikaw yung makahatak, ikaw yung nahatak. 'Di ba? Imbis na ma-push mo sila sa business, ikaw yung nawala sa business. Kaya piliin mo, lagi mong sinasamahan. Kaya nung nangyari yun, yung mga kaibigan ko hindi sumasali sa akin, bahala kayo dyan. Dyan lang kayo, basta friends pa rin tayo, pero kailangan ko munang sumama sa mga mentors. Mapansin nyo, sino dito mga friends ko? Sa post ko, wala kayong makikita. Meron ba akong makikita ba kayo doon, nakasama ko, na hindi I Am Worldwide? Wala. Lahat ng lagi kong pinopost, lahat ng lagi kong kasama, members na I Am Worldwide. No?
Kasi, 'di ba, alam ko at naintindihan ko yung law of association. Either kasi ako yung mahila nila, no? Mahila nila ako sa ibang bagay o sila yung mahila ko. Pero dahil mas malakas yung influence nila, kaya ikaw piliin mong mabuti. Okay? At good news, sabi ko nga, hindi mo na kailangan lumayo kung sino sasamahan mo. Ito na yung mentor mo. Ito na yung lagi mong samahan. Sila yung lagi mong kausapin. Okay? Para mabilis kang mahawa. Okay? So imagine, dahil sa pag-yes mentor natin, from 10,000, 10,000, lumalaki yung income natin, di ba? Immediately after natin mag full-time, from 10,000, 20,000, nag-jump na yung income natin, 661,000. Pwede na ba yan? No? Pwede na yan, no? Hindi po ba naging masama yung decision ko na mag full-time? Kasi alam niyo mga mentors, yung 661,000, 'di ba? Sabi ko nga kanina, yan yung kita ng kapitan ko. Ilang taon yung kapitan ko? Ang kapitan ko po ay 50 anyos na. Pero nung kinita ko po yan, 23 years old pa lang po ako. So ano po yung natipid ko? Oras. At yung oras na yun, hindi mo mababalik. Imagine, 27 years, yun yung difference ng edad namin. In short, 27 years of my life, pwede akong mag-enjoy kasama ang family ko. 'Di ba? Hindi ko na kailangan na ma-stress sa trabaho. Kaya pag sineryoso mo to si I Am Worldwide, no? Nako, grabe yung nag-aantay po sa atin mga mentors, no? So ito yung nagustuhan ko sa business. Kasi under natin, pag ikaw sineryoso mo to, hindi lang ikaw yung kikita, no? Napakaganda ng negosyo kaya huwag kang mahiyang i-share. Kasi lahat na mapag-sharean mo, pwede rin mabago yung buhay nila. Under natin, ito hindi na updated, meron na pong 7 millionaires. Ang dami na pong mga milyonaryo kumikita sa negosyo natin. So imagine, kada sharean mo yung tao, pwede rin siya maging millionaire kagaya mo. Ang tanong, mahihiya ka ba? 'Di ba? Mahihiya ka pa ba niyan? Hindi ka mahihiya. Very proud ka mag-offer. Kasi bakit? Baguhan ng buhay ang ino-offer mo. No? So kung may first car, may second car, 'di ba? Ito po yung nakuha nating second car, dahil sa negosyo natin. Free Honda City galing sa I Am Worldwide. So this was way back 2021, 2021, hindi ko na maalala yung edad, no? So 2021 po ito. So ito po yung second car natin. So kung may second car, may third car. Ayan, yan yung third car natin. Yung nakita nyo kanina, no? Yung naghahabulan, yan yung third car natin. Yung brand new Ford Mustang na nakuha natin sa business in just 2 years. So last incentive lang, nakakuha na naman tayo ng libreng Ford Mustang na naman, no? Pang-apat na 'yon, no? Pang-apat na sports car, pang-apat na sasakyan, pangalawang sports car natin 'yon, no? So, and recently lang, yan, nakuha natin yung kanina, yung brand new, yung Corvette C8 na Stingray. At under ng organization natin, marami na rin kumikita, hindi lang ako, no? Ang dami na rin, and last 3 months ago, and dahil sa negosyo natin, no, nakapag-travel tayo ng 18 days, no? 7 countries, 19 cities for all expenses paid by I Am Worldwide. So imagine mo yan, napakasarap gawin ng business, no? At alam mo kung saan lang lahat yan nagsimula? Alam nyo kung saan nagsimula? Pakitype nga sa ating comment section kung ano yung package na in-avail mo. I-type mo sa ating comment section. Anong package ang sinimulan mo dito sa business? I-type mo Platinum, sabi ni Mentor Jonaline, Mentor Arlene, Jade, Mentor Sheila, Platinum, Mentor Chato, Jade, Malin, Jade, wow, ang dami naka-Jade dito, Mentor Ryan, Platinum, Delilia, Platinum, Miri, grabe, ang dami naka-Jade, Gold, Jade, Gold, Jade. Alam niyo po mga mentors, saan yan nagsimula? Sa 16,800, no? Nagsimula po yan sa cellphone namin na sinangla para makasali dito. Kaya si I Am Worldwide hindi nakatingin kung anong package mo, no? Kaya yan, kahit anong package mo, no, nakikita mo na, no, na yung silver pwedeng maging ganito, mas nakakabilib nga, meron ngang copper dito, Mentor Naomi, na naging diamond. So kahit anong package mo, pwede mo siyang ma-hit. Lahat yan posible sa'yo basta nasa I Am Worldwide ka. 'Di ba? At ngayon, paano natin siya i-hit, no? Yan ang topic natin ngayon, no? So wala pa 'yon. Okay, kwento pa lang 'yun ng buhay ko, no? I hope meron na agad kayong natutunan, no? So may nag-request kasi sa akin na gusto ng kami ang makahit, no? Grabe ang mga mentors nyo, no? Ganun kayo kamahal na mahal.
gusto nila itong, grabe, umabot tayo ng 100,000 participants na to, lahat makahit ng incentive. At kasi yung mentor mo naniniwala sa'yo na kaya mo eh. So dapat ikaw din naniniwala ka rin sa sarili mo na kaya mo din. Okay? So yan po ang topic natin ngayon, the power of our goals, no? So mapansin mo kanina, no, na ang isa sa mga personality ni Mentor Dave na kapag may goal, kailangan i-hit, no? Yan po yung goals din natin, no? At yan din po yung attitude na maganda meron ka. Na kahit anong meron na ilatag sa iyo sa harapan mo, kailangan makuha mo yan. 'Di ba? Kaya yan po yung goal natin ngayon. In order for us to achieve our goals, gusto mo makakuha ng kagaya ng nakukuha ng mga top mentors natin dito, no? Number one na kailangan mong intindihin is, ano ba talaga yung gusto mo? 'Di ba? Ano ba yung gusto mo? Baka kaya wala kang nakukuha kasi hindi mo, ang nga po, i-type mo nga sa ating comment section, ano ba yung ultimate goal mo sa I Am Worldwide? 'Di ba? Ultimate ibig sabihin yung pinaka gustong-gusto mo talagang mangyari sa iyo kaya ka nandito, 'di ba? Tingnan nga natin. Sige nga, tingnan nga natin kung meron ba talagang goals ang mga Team General Lions. Financial freedom, sabi ni Mentor Ina, no? So financial freedom, time freedom, si Mentor Chato, time freedom, going home, yan ang pinakamasarap, no? So isa po yan sa mga advocacy ko para sa mga OFW. Gusto kong maraming OFW ang mapauwi. Pay off 2 houses. Wow, ito maganda dito, no? Pili ka saan kang bahay titiran, no? Dalawa kasi, no? Ayan, makaahon sa hirap, retire, time and financial freedom, halos tayo lahat ng ganun ang gusto mangyari. Pero for you, need mo kasing i-identify. No, ito po, no, ito yung isa ko napansin, no? Minsan sobrang broad ng ano natin, broad ng ating goals. Dahil sobrang broad ng ating goals, hindi natin alam kung ano talaga yung gusto natin, no? Ikaw, para sa iyo, ano ba yung time freedom? 'Di ba? Ano ba yung time freedom para sa iyo? Yung nagtatrabaho ka pa din, yung tipong pagka may pinagawa ang boss mo, diretso on call, papasok ka sa trabaho mo. Yung tipong 8 a.m. or sorry, 5 a.m. kailangan mong gumising kasi kailangan mong pumasok sa trabaho mo. Yung tipong inaantok ka pero kailangan mo pang gumising kasi hindi ka pa tapos sa trabaho mo. Or even yung pagod na pagod ka na, no, pero hindi ka pa pwedeng umuwi kasi nasa trabaho mo. Yun ba ang time freedom? 'Di ba? Ano ba yung time freedom para sa iyo? Okay? O yun ba yung tipong alas 8 pa lang pero kailangan mo nang matulog kasi kailangan mo pang pumasok sa trabaho mo, 'di ba? Yan ba yung time freedom? Okay? O ano ba yung financial freedom? Yung nabibili mo yung gusto mo o yung kailangan mo lang, 'di ba? So you need to identify at ano bang buhay ng mayroong time freedom. O yan, 'di ba? You need to identify kasi kailangan specific ka sa goal mo, 'di ba? Lagi yan sinasabi sa mga training, kailangan alam mo specific yung goal mo. Hindi ito yung mga iba po sa atin, sobrang yan po yung goal, pero ano ba yung na-experience ng mga taong nandiyan, 'di ba? Time freedom, saan mo ba gustong pumunta? Okay? O financial freedom, ano yung gusto mong bilhin? Na kahit anong gusto mong bilhin, afford mo kasi meron kang financial freedom. Kailangan specific. Ano yung gusto mong bilhin sa buhay mo? 'Di ba? Anong gusto mong makuha? Ayun, kagaya ng isa, provide house for my siblings. Makabili ng 2 bahay. 'Di ba? Sabi ni Mentor Marcos, bili ng yate. No? So, yung iba naman, okay, ayan, no? Retire and financially stable. Sabi ni Mentor Naomi, no, kumikita ng 6 to 7 digits kahit nagbabakasyon. Yan ang specific, no? Yan ang talaga clear sa iyo kung ano yung gusto mong mangyari. Dahil ikaw ay merong financial freedom, ano yung gusto mong mabili? 'Di ba? Ano yung gusto mong mapundar? Okay, kailangan clear mga mentors, no? At ito, nakita nyo po ito sa mga post ko. Ito, kaka-post ko lang po nito kahapon. Way back January 23, nagkaroon kami ng goal setting. Actually, nandito yan palagi sa likod ko. Yan yung goal board natin, no? Na lagi nating hawak-hawak. Ayan, kita nyo ba yan? Yan yung goal board natin, no? Way back January, ganyan po kami ka-specific. Kung ano yung gusto mo makuha, ilagay mo sa goal board mo. Minsan kasi tayo nakokornihan eh. Ay, ano ba yan? Goal board. Bakit? Hindi kasi tayo nasanay dyan. 'Di ba? Sa trabaho, wala namang ganyan eh. 'Di ba? Or nung ikaw wala ka sa I'm Worldwide, wala rin namang ganyan. 'Di ba? Kaya minsan nakokornihan tayo. Dahil nakokornihan tayo, hindi natin ginagawa
And sabi ko nga, kailangan mong maging yes mentor. Kaya siguro, no, hindi mo pa na-hit yung gusto mo kasi hindi rin ikaw clear kung anong gusto mo mangyari. Alam niyo mga mentors, no, nung ginagawa ko itong goal board na to, excited na excited ako. Kasi ako para akong para akong nagsha-shopping, no? So ano kayang gusto ko? Gusto ko ng ganitong sasakyan. Gusto ko ganito yung yung lupa ko. Gusto ko ganito yung mga sasakyan ko, mga mapupuntahan kong bansa. Sobrang specific ako. At yun yung kailangan mo, no? Clear sa mind mo kung anong gusto mong makuha. Nakita nyo, no? Nakita nyo, January, clear na sa akin, Corvette C8, no? Pinangalanan ko pa kasi baka yung iba hindi alam kung anong itsura, ano yung pangalan, ano yung sasakyan na yan, no? Ano pa? Dahil clear na clear sa akin kung ano yung goal ko, no? Na-identify ko kung ano talaga yung gusto ko, ano pa, lagi ko siyang binibisita, no? Yan po, sasakyan niya ni Mentor Marlon, no? Para na-excite ako palagi, no? Nandiyan yung sasakyan niya sa harapan, nandito sa GGS, pagka yan lumalabas ng GGS, kitang-kita, no? Tinititigan ko talaga, no? Pupunta talaga ako ng bintana para tignan palagi. Pag nagmi-meet kami, yan ang una-una kong pinupuntahan, yung sasakyan niya. Kasi bakit? Clear na clear sa akin na gusto ko rin magkaroon ng ganun. Ikaw, clear ba sa'yo? No? Gaano ka kabaliw? Yun yung sinasabi, gaano ka kabaliw sa pangarap mo? At ito po, no, sa sobrang clear sa akin at gaano ko kabaliw, pati yung cellphone ko, screensaver ko, ayan, no, June 2. No, tingnan nyo, halos every month, no, binibisita ko yan. June 2, palit na tayo ng goal. Sinabi ko sa team ko, sinong sasabay? Di ba? So yan, bakit ganyan? Para every time mare-remind ako kung ano yung kailangan ko. Baka ngayon, dahil tinanong kita, napaisip ka, ano ba talaga yung gusto ko? Ngayon, na-remind ka, di ba? Pero yun ang suggest ko, no? Kailangan everyday kang nare-remind para pag ikaw ay nagpipetics, ikaw ay nagre-relax, ikaw ay natutulog hanggang alas 10, hanggang alas 11 ng umaga, alam mo na meron kang goals. Alam mo na kailangan mong gumising kasi may nag-aantay sa'yo. Kaya nga po ginawa ko siya sa screensaver sa cellphone eh. Para pag-click ko ng cellphone ko, wala akong ibang makikita kundi ayan, ginigising ka na ng pangarap mo. 'Di ba? Nagluluto ako kaya naman nagpapahinga ako, pag-click ko screensaver, automatic may nag-aantay sa iyo na sports car, may nag-aantay sa iyo na dream car mo, 'di ba? So kaka-attract natin ng kaka-attract, ganyan tayo kabaliw, no? Ayan na, 'di ba? Lumabas na, no? Yung dating lagi nating ina-attract, 'di ba? Binigay na ni Lord. Kaya nga po napakasarap ng business natin eh kasi wala kang makikitang ibang company kayang makapag-provide sa iyo ng ganito, 'di ba? Kaya nga laging sobrang blessed tayo kasi imagine no, nasa I Am Worldwide tayo. Nasa nasa company tayo na si Lord yung namamahala, na sobrang generous ng company, no? Ganito ka grabe yung resulta. Imagine po mga mentors, saan ka nakakita, no? 4 na taon pa lang may 5 sasakyan na. Grabe, no? I Am Worldwide lang. Kaya yung mga pinagtatype mong goals kanina, possible yan. Possible yan kapag clear sa'yo kung anong gusto mong mangyari. Imagine, sino mag-aakala na 25 years old, nagda-drive ng ganito? No, ako po mga mentors, dinala namin yan sa Lipa, dinala namin yan sa Batangas, punta kami ng Laguna, wala akong nakita no, na may ganyang sasakyan. Tapos bata yung driver. I Am Worldwide lang. Kaya dito, ito na yung shortcut. Shortcut na to sa gusto mong makuha, di ba? Isipin mo, ito po na-realize ko, no, nito lang. Meron kasi akong kaibigan na kapitan na rin ng barko, so senior din namin siya, nag-post siya. Alam niyo po, no, umabot siya ng 10 years sa company nila, binigyan siya ng loyalty pin. No? Loyalty pin, dito nakalagay, loyalty pin. 10 years nagtrabaho, loyalty pin ang ginawa. Anong magagawa mo doon? Pwede mo ba yung kainin? Pwede mo ba yung sakyan? Hindi. Di ba? Pero imagine nyo po, no, I Am Worldwide, 4 years pa lang, 5 sasakyan na. Tapos hindi lang basta-basta sasakyan. Supercar, galing sa I Am Worldwide. Supercar, mga mentors. Alam mo, sino mga nakikita ako ng ganyan? Mga bilyonaryo lang sa labas eh. Di ba? Mga ultimate rich na talaga na mga nasa labas. Even nga dito sa Manila, kahit nga nasa Manila na ako, itong mga ganitong sasakyan, sobrang dalang pa rin makita. Kaya nga grabe, no? Kasi kapag clear talaga sa iyo kung ano yung gusto mong makuha, ibibigay sa iyo. Kaya kung ikaw, nakokornehan ka sa ganito, nakokornehan ka, pinapagawa ka ng mga goal board, yun lang yung unang sign
hindi rin kasi clear sa'yo kung ano gusto mo makuha. Kaya sa sobrang clear, di ba? Ang ano lang hindi naging katulad sa pangarap ko, ang hindi lang naging katulad, white, di ba? White kasi yung goal ko eh. Ang binigay blue. No? Pero okay lang kasi may white naman ako na Mustang. Di ba? Kasi baka sabihin ni Lord, baka puro white ka na. Ibang kulay naman. Okay? So ganun ka-clear, no? Imagine yung itsura, kung ano yung itsura na nasa picture na nilagay ko. Yun din mismo yung itsura ng nandiyan. Okay? Kaya dapat ikaw i-identify mo kung anong gusto mong makuha. Next, eto na. Alam mo na kung anong gusto mong makuha, di ba? You want financial freedom, you want time freedom. Now, the question, how is your action? Anong ginagawa mo? Paano ka humahataw? Di ba? Paano ka matumotodo? Baka mamaya mas tumotodo ka pa sa trabaho mo kaysa sa tumotodo ka sa negosyo. Di ba? Ito lagi ko sinasabi, no? Tandaan mo, every time na nagsisipag ka sa trabaho mo, ang pinapayaman mo dyan, boss mo. Di ba? Every time na sinisipagan mo, yumayaman ng boss mo. Pero tandaan mo, every time na sisipagan mo sa Worldwide, sinong yayaman? Ikaw. Every time na magsisipag ka dito, sino magkakagain ng time and financial freedom? Ikaw. 'Di ba? Kaya kung tumutodo ka dun sa trabaho mo, mas kailangan mong tumodo dito. Bakit? Negosyo mo to eh. Hindi to negosyo ng boss mo. Hindi to negosyo ng mentor mo. Negosyo mo to. Imagine kapag nasa trabaho mo nga, kahit hindi mo trabaho, tinatrabaho natin. Tama? Bakit? Just to please our boss. Kasi gusto natin makita tayo na masipag tayo. 'Di ba? Minsan sabihin ng boss natin, sige, okay lang ba mag-extend ka kahit 10 minutes, 20 minutes? Ano naman to bibigyan kita ng promotion pagkatapos. Ikaw naman, sige, kahit 1 hour pa yan, 2 hours pa yan. Magano ako, mag-extend ako. Ganun tayo ka-dedicated sa trabaho natin. Pero ang tanong, binigay ba yung pangarap natin? 'Di ba? Hindi. Kasi sila, nakuha nila yung pangarap nila. Pero tayo, same, the regular ones. 'Di ba? And ito yung maganda sa Worldwide. Kapag dito yung action mo nilagay, yung pangarap mo, sure na sure na. Yung goals mo, sure na sure na. O kagaya nito, meron tayong incentive ngayon. 'Di ba? Now, the question, paano yung action na ginagawa mo ngayon? Alam ko sa team generals, no, General Lions, ang dami dito mga achievers. Alam mo, hindi mo na kailangang lumayo. Tignan mo, paano ba gumalaw yung mga achiever nyo? Ano ba yung ginagawa nila araw-araw? Mapapansin mo yan sa GC eh. Kung sino yung lagi nagsisend sa GC, kung sino yung active, kung sino nagpo-post ng mga ginagawa nila, yun ang kopyahin mo. No? Kasi hindi po madadaya ang resulta. Hindi po yan magic na pagkagising mo, yung sinet mo na goal, gumawa ka nga ng goal board, gusto mo, pagkagising mo, meron na. Lahat po yan kailangan ng aksyon. 'Di ba? Lahat yan with a price. At ito po yung price of hard work. At kung gusto mong makuha talaga siya, you must be, 'di ba? Ikaw dapat yung pinaka buhos na action dito. Sabi nga, no, if you want to be successful in our business, you must be the first one to enter and last one to leave. Ibig sabihin, no, umaga pa lang gising ka na, parang si Michael Jordan. Umaga pa lang nagpa-practice na siya at siya yung pinakahuling uuwi sa kanilang grupo. And dito, ganun din. Imagine, baka po sa atin, no, may nagtataka pa, bakit kaya ganun, coach? Ang tagal-tagal ko na sa Worldwide, hindi ko pa nakukuha yung gusto ko. Hindi ko pa nakukuha yung dream ko. Okay? Gusto niyo malaman? Gusto niyo bigyan ko kayo ng computation? Bakit hindi mo pa nakukuha yung goal mo? O imagine dito, sino dito po ang mga part-timer? Sige nga po, i-type mo natin sa ating comment section, part-time. Part-time. Yan, malalaman natin sino mga part-timer dito. Yan, part-time. So sa mga part-time po natin, na mga nagchat-chat ng part-time, okay lang ba i-type mo kung ilang oras mo ginagawa si I Am Worldwide every day or every week, no? Kung every day, so ilagay mo every day. Kung every week, sabihin mo day off, no? Every day off, once a week, ganun. Sige, i-type mo. Para malaman natin, no? Yan, sige po. Thank you sa mga nagpa-participate. Sabi ni Mentor Malin, every day off, every weekend, okay? Every after day work, every 4 to 5 hours, every night, okay? Grabe, no? So ngayon, pakitaan po natin kayo, no? So imagine, may nakita ko every day off, no? Every day off. Imagine, ilan po ba yung day off natin? No? Sabihin natin, 2 beses sa isang linggo, okay? So sa isang buwan, 52 weeks, okay? 52 weeks times 2, 104 days. Okay? 104 days divide 30 days, ibig sabihin,
3 months. Okay? 3 months. So, ibig sabihin, sa isang taon, 3 months mo lang ginagawa sa IM Worldwide. Pero dun sa 3 months na yun, ibabawas mo yung tulog mo. Diba? O, sa 24 hours, yung tulog mo is 8 hours. Okay? So, ang natitira na lang sa'yo, 16. 16 times 3 months, ayan, 480 hours. Ito na lang po yung oras mo. No? 480 hours yung ginagawa mo si I Am Worldwide for every year. 480 hours divided by 24, mentors, ito po 20 days. Sa buong taon, 20 days mo lang pala ginagawa si I Am Worldwide. 'Di ba? Oh, yung iba diyan, computein mo. Kung ikaw ay nagbibigay ng 4 hours every day sa I Am Worldwide, times mo sa 365 days. Oh, 1,400 hours. Divide mo sa 30 days. Oh, meron kang ayan 4 times 4 times 12 natin. Sorry, 4 times. Ayan Imagine sa isang taon, 2 buwan mo lang ginagawa si I Am Worldwide. Imagine, ano kayang ibibigay ng isang boss sa isang empleyado na sa isang taon, 2 buwan lang pumapasok? Ano kayang ibibigay ng boss sa isang empleyado na 1 buwan lang pumapasok? Ano pa kaya yung ibibigay ng isang boss sa empleyado niya na once a week lang pumapasok? 'Di ba? So hindi mo madadaya. Hindi mo madadaya yung resulta sa I Am Worldwide kasi nakadepende kung gaano ka humahataw dito. Kaya yun po yung reason. At yun din yung na-realize ko, bakit ang liit ng resulta ko? Siniseryoso ko naman si I Am Worldwide. Di ba? Full-time by heart. Lagi natin yan sinasabi. Yes, by heart. Pero yung oras mo, nasa trabaho mo pa din. Di ba? Kaya pag dinivide mo at minultiply mo, kaya pala wala pang resulta na nakukuha kasi yung oras na nilalaan ko maliit. Yun pala yun. 'Di ba? Kaya importante dito action. Action saan? Towards your goals. Hindi action towards your work kasi na-realize mo na dito sa I Am Worldwide mo talaga makukuha yung pangarap mo. Kaya dapat yung action mo papalapit dito. Hindi papalapit sa trabaho mo. Kaya pag-isipan mong mabuti. Kaya tingnan mo na lang. Yung mga top mentors natin, tingnan mo 1 to 40. Yung pumasok sa top 1 to 40, lahat po yun full-timers. Imagine mo, tingnan mo na lang top 1 natin, 6 million. Tingin mo ba kukita si Mentor Min ng 6 million every month? Kung nagtatrabaho lang siya ng once a week? Di ba? Hindi. Kaya tingnan mo, nakakabilib yung mga mentors natin. Kasi kahit madaling araw, nagme-mentoring, gabing-gabi, nagme-mentoring, sobrang umaga, nagme-mentoring. Kasi full-time sila. And yun nga, sabi nga ng Mentor Sheila, numbers don't lie. Yung oras na nilalaan mo, hindi mo mapepeke. Alam mo na, Kaya pag-isipan mong mabuti kung saan mo ilalaan. Kaya marami po sa amin, sa team namin, Dati, 3 trabaho, 4 na trabaho. Ngayon, 1 na lang at I Am Worldwide. 'Di ba? Yung iba naman, mga nandito sa Pilipinas, yung iba naman, nag-full-time. Kasi yun yung missing piece, na kahit anong pray natin, kahit anong hataw natin, pero kung kulang pa din ang binibigay mo, yun lang din po ang i-return sa'yo. Equivalent pa din. Okay? Next natin. Ito na, focus. I-type mo nga sa ating comment section, focus. So kung gusto mo talaga makuha yung goal mo, dapat dito ka focus. Huwag ka munang distracted. 'Di ba? Ngayon lang naman Ngayon ka lang naman todo. Bigyan mo ng oras yung sarili mo na para i-all out mo sa I Am Worldwide. Minsan ka na nga lang magkaroon ng oras na pupunta pa sa ibang bagay. May mga kahati ka pa. 'Di ba? Isang tawag lang ng kaibigan mo, punta ka rin doon. 'Di ba? May meeting kayo ng mentor mo, may client ka, pero dahil may tumawag sa iyo, ikaw naman sama ka rin doon. Ikaw, gaano ka ba ka-focus sa I Am Worldwide? Sabi mo nga part-time ka. Okay, part-time ka. Now, anong ginagawa mo on after your work? 'Di ba? Nauubos pa ng iba pang gawain. 'Di ba? Ano na lang natitira? 2 oras na lang. Minsan nga, training na lang ang nagagawa mo sa buong araw mo. 'Di ba? Kaya po mga mentors, ito po yung kailangan. Ganito po kasi, and every time na nag-goal po ako, focus talaga. Lagi yung sinasabi nila Coach Mike, nako, kapag hindi mo ako makita, hindi mo ako makausap, minsan hindi mo ako mahagilap, nako, ibig sabihin yan, meron akong ginagawa.
no? Meron akong niluluto. Ganun ka focus, hindi ako na nadi-distract. Even yung even kami dito ni Mentor Queens, no, kapag hindi rin kami nag-uusap kasi bakit focus. Yung oras kasi yung hinahabol natin, 'di ba? Gusto mo mabilis yung resulta. Gusto mo ang fastest lahat ng result mo sa IM Worldwide, focus. Kaya nga si IM Worldwide, imagine, yung binigay niya na incentive sa atin 1 month. Yung first 2 level, kailangan ma-hit mo ng 1 month. So, ibig sabihin, dahil 1 month to hit lang siya, kailangan mag-focus ka muna for 1 month. 'Di ba? Doon mo muna ilagay lahat ng attention mo for 1 month. For 1 month lang naman eh. And then after that, 'di ba? O kung may gagawin kang iba, wala nang problema. 'Di ba? Pero tandaan mo mga mentors, no, once kasi na binilisan mo yung hataw mo dito, mas naging focus ka on the first, alam mo, mas mahaba yung time mo mag-e-enjoy. 'Di ba? Kaysa yung pabanjing-banjing ka, relax-relax ka, okay naman yun. No pressure nga, 'di ba? Sabi sa IM Worldwide. Pero anong gusto mo? Pay now or pay later? Enjoy now or enjoy the rest of your life? Anong gusto mo? At yun yung napili ko. Kailangan muna mag-pay muna ako ngayon, mag-sacrifice muna ako ngayon para mag-enjoy ako the rest of my life. You need to be in balance in order for you to be balanced for the rest of your life. Hindi ka muna makikita ng mga kaibigan mo. Hindi ka muna makakausap ng mga mahal mo sa buhay. Wala ka munang oras sa mga anak, apo, mga asawa mo. Wala ka munang oras sa pamilya mo. Ngayon lang naman. 'Di ba? Hindi ka muna magiging updated sa lahat ng TV. Hindi ka muna magiging updated sa lahat ng mga movie. Ngayon lang naman. Mawawala ka muna saglit. Pero pagbalik mo, sikat ka na. 'Di ba? Ngayon lang naman eh. Ngayon lang naman. At yun po yung ginawa ko for the past 4 years. No? Focus muna. 'Di ba? Kahit na diyan lang yung bahay ko, Laguna lang po ako nakatira, pero alam mo kung umuwi ako sa Laguna twice a year lang, para akong OFW. Kasi focus. Next, ayan na. O ito na, assess. No, parang kulang ata yung ex ko, tama ba? No? So assess mo na. 'Di ba? Bakit ganoon? Ang tagal ko na sa IM Worldwide, hindi ko pa rin nakukuha yung goal ko. Okay? Hindi ko pa rin nakukuha kung anong gusto ko makuha. Ano yung kulang? Alam niyo mga mentors, kaya nga po meron tayong mga incentive palagi every 3 months, every 4 months, or kung bakit weekly yung kitaan sa IM Worldwide. It is for you to assess kung ano yung nangyari sa'yo for the previous week. Kaya pag nilay-nilayan mo, bakit ganun? Yung kinita ko last week, 10,000 lang. Bakit yung kinita ko last week, ganito lang kaliit? Anong kulang? 'Di ba? Yan yung early indication. So pag nakikita mo, zero lagi yung weekly mo, ibig sabihin, may problema. Negosyo mo yan eh. Imagine mo kung ano yung nagre-reflect sa account mo, yan yung negosyo mo. Imagine mo, yung tindahan mo, hindi kumikita, walang bumibili. Di ba mapapaisip ka, anong mali? At ganoon din po sa IAM. Kaya kapag ka pumapayag ka, wala kang nakikitang nadadagdag, or kung meron man at hindi ka satisfied, assess mo na yung sarili mo. Kasi sobra akong na-busy ngayon. Kasi hindi ko kumausap sa mga leaders ko. Kasi ganito, ganyan. Ang dami. Alam niyo po, may nagtanong sa akin, no? Coach, bakit ganun? Ang laki na ng kinikita ko last month, pero bakit bumabalik ako sa zero? Napapaisip ka rin ba ng ganun? Coach, bakit nung nag-rank up ako, nung nag-join ako, ang laki ng kinita ko? Bakit ngayon, zero na naman? 'Di ba? Ibig sabihin, pag inassess mo yung sarili mo, may mali. No? Kasi dumating ka na sa ganung time, dumating ka na sa ganung posisyon na kumita ka ng malaki, yung hataw mo tumaas na din. Ngayon dahil kumita ka na ng ganun, nag-relax ka. O, 'di ba? Ay, na-hit ko na yung Sapphire, na-hit ko na yung Ruby, chill na ako. O ngayon, yung income mo, bumalik din. O, sabi ni Mentor Nelson, no, na-comfort. Yan yung totoong mangyayari, na-comfort. 'Di ba? Yung habit mo na na-establish mo, nag-back to zero. At yun yung kailangan mo maging assessment. Na kapag ganun pala yung hataw ko, ganun pala rin yung kita ko. Pagka ako ay nag-hit ng rank up, ganito pala yung kinikita ko. So every time pala, dapat lagi ako nagra-rank up.
Yun ang assessment. Kaya tandaan mo yung early indication mo para malaman kung tama pa ba at profitable yung business mo, yung dashboard mo. Lagi mo yan titignan. No? Ay, walang pumapasok na sales, walang pumapasok na income. Ibig sabihin, may mali. Assess mo na agad. Anong pwede kong i-adjust? Kaya nga napakagaling ng mga mentors nyo. Tingnan nyo, nag-i-invite sila ng iba't ibang mga speakers. 'Di ba? Kasi na-assess nila na marami ang ganun din po, no? Na after humataw, babalik ulit sa zero. Sayang, nakapag-establish ka na ng habit eh. Nasimulan mo na kumita, uulitin mo na lang. Kaya kailangan, no, aware ka at bilisan mo mag-assess. Okay, next, number 5. Ito pa, no, if you want to achieve your dreams, improve. No, improve in all aspect of your life. Mga mentors, tandaan mo kapag ikaw po ay nag-goal, it's not about the goal na na-hit mo. Okay? It's who you become before and after you hit that goal. Sino ka? Ano ka after mo ma-hit ng goal mo? It's not about earning million, but having a millionaire mindset. It's not about earning millions, but having a habit of a millionaire. 'Di ba? Kaya po tingnan nyo, yung mga nananalo sa loto, 'di ba? After nila manalo, based on sa survey, 80% on the 5th year, lahat magba-back to zero. Bakit? Kasi hindi naman nila nakuha yung attitude, hindi naman nila nakuha kung ano yung tamang ginagawa ng mga milyonaryo, kaya nagba-back to zero sila. And based on survey, kahit na i-distribute mo lahat ng pera sa buong mundo, no, equally divided sa bawat tao, alam nyo, babalik at babalik yan sa mga milyonaryo. Because of their habit, because of their attitude. And yun po yung kailangan natin, improvement. Improvement with regard sa hataw natin and improvement sa goals natin. Mga mentors, naka-achieve ka na ng goals, nag-rank up ka na. 'Di ba? Nag-rank up ka na, na-hit mo na yung first car mo. Now the question, what's next? What's next? 'Di ba? Kumita ka na nag-just for you ka na, nag-give me 5 ka na. The question, what's next? Marami kasi sa atin, doon na napuputol, doon na napapako. Yes, nag-sapphire na ako, na-hit ko na yung rank ko. Mentors, hindi pa yan yun. Hindi pa yan yun. Madami pang nag-aantay sa'yo. Hindi yan yung final destination. No, stepping stone. In fact, yan pa lang yung simula ng tunay na laban mo sa I Am Worldwide. No, yung road to Crown Alpha Mentor. So para sa hindi pa rank up dito, i-goal mo mag-sapphire, no, para makapag-start ka na sa tunay na laban. Okay? So yung mga package mo, yung rank up mo, yung mover maker, hindi pa yan yun. Rank up, pag nag-sapphire ka, dyan pa lang yung tunay na laban. At kapag ikaw ay sapphire ka na, hindi yan yung end destination. Ang goal mo, mag-improve. No? Ano yung susunod? No? Na-hit mo yung first car mo, now what's next? Laging ganyan. Na-hit mo yung first million mo, what's next? Hindi lang dapat edad yung dumadami, no? Hindi lang dapat edad, pati, 'di ba? Awards, pati achievements. Ako po mga mentors, no, ang goal ko, alam niyo ba goal ko? Goal ko every year may bagong sasakyan. 'Di ba? Goal ko every year. So, yun po yung goal ko. Ngayon, ikaw, ano yung goal mo? 'Di ba? Goal mo every year may bago kang bahay. Goal mo every year nadadagdagan yung million mo. Goal mo every year nagra-rank up ka. Goal mo every year nagta-times 10 yung grupo mo. Dapat laging may improvement. Okay? Yun nga po yung maganda sa IAM eh. Kasi pinupush ka ng mentor mo para mag-improve ka. Kaya magpatulak ka. Every time na tinutulak ka ng mentor mo, go. 'Di ba? Kasi it's for your improvement. 'Di ba? Okay, mga mentors, no? Kaya wag ka maputol diyan sa goal mo na 'yan. Kaya nga po si I Am Worldwide every 3 months nagkakaroon ng incentive para walang mag-relax, no? Para lahat ng I Am Worldwide members, no, continue leveling up. Every time, alam mo ba, every time na nagkakaroon ng incentive at nahihit mo, hindi mo alam nag-i-improve yung sarili mo. Every time na may hit kang incentive, hindi mo alam gumagaling ka. Ito po, no, turo ko sa sa team ko, yung mga incentive, bonus lang 'yan. Bonus na lang 'yan. Pero alam niyo po ang pinaka priceless na mangyayari sa iyo pag hinit mo yung incentive, ma-enhance ang leadership mo. Gagaling ka kasi, mag-i-improve yung leadership mo. Tandaan mo, pag hindi ka nag-hit ng incentive, walang mag-enhance sa iyo. Pero kapag ikaw tinry mo mag-hit ng mga incentive, unang-una gagaling ka. Dati mag-isa ka lang nagtutok,
no? Pero dahil ikaw ay nag-hit ng incentive, natuto kang magturo para yung mga leaders mo mag-talk din. Okay? Dati kapag nung nag-iisa ka, ikaw yung minomotivate ng mentor mo. Pero dahil ikaw ay nag-hit ng incentive, nagkaroon ka ng grupo at ikaw din nagmo-motivate na rin sa kanila. Pinupush mo na rin sila. Every time na nare-reject sila, minomotivate mo na. 'Di ba? So ikaw nag-improve din. 'Di ba? O, dati hindi ka sanay na minimiting mo yung team mo. Pero dahil ikaw ay nag-hit ng incentive, pati yung speaking ability mo na ikaw ay mahiyain, hindi ka nagsasalita, gumagaling ka din. Improvement, 'di ba? Kaya ang dami po ang dami pong nagbe-benefit, kaya yung pong mga nakikita yung incentive sa amin, bonus lang 'yan. No? Pero pinakamahalagang part diyan, it is who we become when we hit that goal. That's my biggest realization. Kasi nung nag-start ako dito, no? Or nung before yung incentive ni I Am Worldwide, chill-chill lang ako eh. Humataw man ako or hindi, okay lang. 'Di ba? Mag-monitor man ako sa team ko or hindi, okay lang. Pero nung nakita kong may goal na kailangan pala doon ay united yung organization mo, na kailangan mo pala doon ay i-meeting mo sila time to time, doon ako nag-improve as a leader. Doon ako kailangan ko pala silang tutukan. Kailangan ko pala silang i-monitor. Bonus na lang yung resulta. It is always who you become. Kasi kaya mo naman bili niyang resulta eh. Kaya mo bumili ng iPhone, kaya mo bumili ng LV bag, tama? Pero ang hindi mo mabibili, yung character. Ang hindi mo mabibili, yung habit. Ang hindi mo mabibili, yung growth mo. Ang hindi mo mabibili. Ang hindi mo mabibili, ikaw. Ang confidence mo, yun ang hindi mo mabibili. At yun yung wini-workout natin every time na nag-hit tayo ng goal. Improve all aspect of your life. Okay? And number 6, inspire. O, eto na, no? Hitting goals. When you hit your goals, hindi lang po yan para sa'yo. Nabanggit ko na nga kanina, yes, kaya mong bumili. Bumili ka, no? Marami dito mayayaman eh. Alam ko sa Team General Lions, so nakita ko pa nga lang yung package nyo, Jade. Ibig sabihin kaya mong bumili ng LV bag, kaya mong bumili ng iPhone 15 Pro Max 1 tera, di ba? Pero the question is, sino ma-inspire mo doon? At yun po yung purpose ng pag-hit ng goals natin. Di ba? Yun po yung purpose ng pag-hit ng goal natin. Hindi para sa material things, it is for our leaders na ma-inspire na nagawa natin. 'Di ba? Na kahit kaya mong bumili, ginol mo pa din para maipakita sa kanila na kaya. 'Di ba? O ngayon, tingnan nyo, ngayon kaya pa yung bilhin. Pero tandaan mo, ang incentive ni I Am Worldwide, 1 million to 60 million worth of car or property. So kung ikaw hindi mo hinit itong iPhone 14, iPhone 15 o kaya naman LV bag, tingin mo ba magkakaroon ka ng 60 million worth of car or property? Eh sa simpleng RQV nga, sa simpleng incentive nga hindi mo ma-hit. Yes, kaya mo pa tong bilhin, pero ito kaya pa ba? Pwede, no? Kung mga ultimate reach, no? Ultimate reach na. 'Di ba? So ito po ginagawa po natin para maipakita sa mga leaders mo na kaya, kasi ikaw po yung leader eh. Kaya pag mag-hit ka, no, tandaan mo, mag-hit ka para sa grupo mo. 'Di ba? Kasi either you will become the lead, ikaw yung mangunguna, o mga mentors, nagawa ko na makahit, sunod na kayo sa akin, or ikaw yung magiging bara. Ikaw yung magiging takip, no? Kung bakit hindi sila mag-grow kasi ikaw hindi ka nag-grow. Hindi sila makahit ng incentive kasi ikaw hindi ka nakakahit ng incentive. 'Di ba? Yan po mga mentors. Kaya kahit yung mga mentors natin, no, si Mentor Make, pwede naman siya bumili ng sa laki ng kinikita niya. Siguro mga 1,000 iPhone 15, di ba? 1,000 LV bag. Kaya naman nilang bumili, pero bakit sila nag-hit? Para ipakita sa mga leaders na kahit sila ay top mentors na, ginagawa pa rin nila at kaya pa rin talaga. 'Di ba? Kaya po, alam niyo po mga mentors, no? Ito po isa pa sa mga na-hit ko, kauna-unang incentive na na-hit ko, Bali, Indonesia. Bali, Indonesia, alam nyo? Bali, Indonesia requirements noon 8,000 RQV. Sobrang baba lang. No? Hinit ko siya. Pero alam mo, hindi ko inakala, dahil na-hit ko yung Bali, Indonesia, ang daming na-inspire.
Ang daming nabaliw. Wow, talaga pupunta ka ng Bali? No, pupunta ka ng ganito. Ang daming wig, may ganyan pala yung company nyo. Imagine mo, Bali, Indonesia lang yun, nasa dulo ng Pilipinas. Pero ang daming na-inspire noon. Kahit maliit lang yung incentive, ang daming na-inspire. Ikaw nga, nakita mo, nung nag-Sapphire ka, di ba, ang daming na-inspire? Tingnan nyo na lang dito ha, sino dito nag-post ng achievements niya, nag-post ng mover niya, nag-post ng kanyang small income, small wins, ang daming na-inspire. 'Di ba? At ganun din po, every time na may hinihit ka, makakapang-inspire ka ng maraming tao outside I Am Worldwide at inside ng team mo. At dahil maraming na-inspire, maraming sumali, maraming humataw, maraming nanggigil. 'Di ba? Kasi bakit? Nag-start yan sa inspiration na gusto rin nilang maging kagaya mo. Kaya mga mentors, so tandaan mo, itong incentive na to, it's not for your own, kundi para sa mga leaders na binibuild mo. Inspire them. 'Di ba? Pakitaan mo sa kanila. Pakitaan mo na pwede pala. No? Ipakita mo sa kanila na ikaw yung leader, nako, sumunod na kayo kasi nagawa ko. Okay? Oh, next natin and last, repeat. 'Di ba? Repeat. Na-hit mo na yung goal mo, repeat. Hanap ka ulit ng panibagong goal. 'Di ba? Hanap ka na ulit ng panibagong goal, take action, focus, 'di ba? Improve, paulit-ulit. Yung 6 na yun, paulit-ulitin mo, hindi ka mawawala sa track. Kung gusto mo magpatuloy, no, hindi mo napapansin, lumalaki-laki na pala yung nahihit mo, dumadami na pala yung nagiging achievements mo, kakapaulit-ulit mo ng ganun. Na-hit mo na yung goal mo ngayon, o di ba? Identify mo, ano ba dyan sa level na yun ang gusto mong i-hit? Level 1? Level 2? O para sa mga yap dito, gusto mo i-hit yung level 5? Identify. And then after that, continuous mo yung process and then paulit-ulitin mo. Nagkaroon ulit ng panibagong incentive, repeat. Every time na may mahihit kang goals, repeat, repeat, repeat. Hindi mo namamalayan, nakukumpleto mo na pala yung mga pangarap mo. Kaya po mga mentors, no, natutuwa ako sa team nyo kasi dito sa team na to, ang daming achievers, ang daming mga history maker. Nasa best team ka sa I Am Worldwide. Kaya huwag kang papayag na ikaw, wala kang magiging resulta. Bakit? Ang gagaling ng mga mentors nyo. Mga Lodi, ang mga mentors nyo. Sila yung nagsiset ng pace. Susunod ka na lang. Kaya with that, mga mentors, no, thank you so much. I know, no, marami po akong sanang na-inspire sa inyo, marami ako na-impart sa inyo, pero lagi nyo tatandaan, no, na kung gusto mo talaga makuha ang mga pangarap mo sa buhay, no, always seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added unto you. Lahat po ito, mga mentors, hindi po galing sa akin. Itong sinasabi ko sa inyo, galing po ito sa wisdom na binigay sa akin ni Lord. Ito pong achievements na to, pinagkaloob lang sa akin. No? Binigyan niya lang po ako ng talent na minaximize lang din po natin, and lahat ng blessing na meron tayo, galing po yun kay Lord. Kaya tandaan nyo, kapag sinik mo siya, lahat yan ibibigay sa'yo, ibubuhos niya sa'yo ng liglig, siksik at umaapaw. Okay, with that, thank you so much Team General Lions. Back sa ating poging-poging host, Mentor Wilfred. Yan. Thank you so much, Mentor Dave. Sobrang napakalupit talaga, no? Ayan, Mentor, sino po ba yung mga na-inspire? Sino po ba yung maraming mga natutunan? Type I am learnings naman po. I am learnings naman po. Thank you so much, Mentor Dave, no? Sobrang napakalupit talaga. Kaya hindi na kami nagugulat na nakuha mo lahat ng mga ng mga goals, mga achievements ng mga travel incentives and car incentives, no. Ayan, take away ko lang, no. Eto, mentors, no. Nag-goal tayo hindi lang para mag-goal, no. Kailangan natin i-goal na makuha yung mga goals natin, hindi lang para gino-goal lang natin, no. Ayan, ano lang, no, umulit-ulit sa goal. So, ayan, you need to identify your goal. Dapat clear sa'yo. And then, kailangan natin, no, pagka nag-goal tayo, syempre, may nagtatake tayo ng action, you need to take action to achieve your goal. Gaano kahabang oras ba yung ginagawa mo, yung negosyo natin? Kasi kung gusto natin makuha yung goals natin, syempre, kailangan yung oras na, yung oras na, na nilalagay natin sa negosyo natin is equal to dun sa gusto nating makuha.
Okay, then focus. Kung gusto mo makuha yung mga dapat talaga focus ka. Kumbaga, pay now, play later. Saka na yung mga saka na yung mga yan. Kasi mas mahabang oras yung may enjoy natin once na nag-focus tayo dito sa negosyo natin. And then kailangan natin i-assist lahat ng mga natin, mga ginagawa natin. Tama pa ba yung ginagawa natin? Okay? Then kailangan natin everyday dapat kaizen nga raw sabi ni ni Mentor EJ. Kailangan may improvement everyday. And ang improvement hindi naman yung goal yung natin yung pinakaan natin dito. Dapat sabi ni Mentor Dave, dapat ano yung magiging ikaw kapag katapos ma-hit yung goal mo. And then syempre yung kailangan ma-inspire mo yung mga downlines mo and other mentors or yung mga tao sa paligid mo. Okay? Hindi lang para nag-a-achieve ka para sa sarili mo, para sa kanila. And then kailangan mo lang talagang ulit-ulitin. Okay, hanggat makuha mo na yung mga goals mo. And thank you so much yung takeaway ko. Sobrang napakalupit talaga ni Mentor Dave. Mentor Dave, picture po muna tayo before tayo Ayan, Mentor Sheila. Sa inyo na po yung Ayan, Mentor Dave, picture po muna tayo. Ayan, mentors. Si Mentor Dave po ang naka-slide. And 1, 2, 3, smile. Ayan. Then, review tayo mga mentors. Sa lahat, pwede mag-open ng camera. Kindly open your cam and have your best smile. Ayan, hand gestures, mentor. 1, 2, 3, smile. Ayan, meron pa isa. Ay, tatlo pala tayo, no? Grabe, umabot tayo ng 100. Iba talaga ang malupitan natin, no? Top mentor, smile. Ayan, next naman po, mentors. Ayan, validate. And 1, 2, 3, and smile. Ayan, thank you so much. Back to you, Mentor Wilfred. Ayan, thank you so much, Mentor Sheila. So, ayan, mentors, before natin pakawalan si Mentor Dave, okay lang ba, Mentor Dave, na humingi kami ng tatlong mga magtatanong. Mentors, pwede po kayong magtanong at least 3, po natin yung i-cater natin at least 3 questions para at least mas marami pa po tayong matutunan. Yung mga gusto nyong malaman, mentors, itanong na po natin, natin, take advantage natin yung time na to nandito si Mentor Dave para at least masagot niya lahat. Ayan, si Mentor Johnny na agad. Ayan, si Mentor Johnny. Ayan, Mentor Johnny, ano po yung question po natin? Ayan, Mentor Jo. Ayan. Thank you so much po, mentors, Thank you so much, Mentor Dave. Ayan. So, unang-unang question ko, unang-una, Mens, thank you sa sobrang daming learnings na natutunan namin ngayong umaga. And unang question ko, 2 question to, Mens, kasi nag-training po kayo ng 1 hour and a half, dire-diretso. Humihinga pa po ba kayo? Kasi dire-diretso, walang pahinga. So, Mamaya ulit. Paano kaya yung ganun? So, ayun, Mens, since na ikaw yung pinakabatang diamond, naging struggle mo ba na, kumbaga sa mga kinakausap mo na mga bago, naging struggle ba sa'yo na yung mga may edad na, paano mo sila napapa-attend sa training, lalong-lalo na yung mga bago? Yun po, Mens. Thank you so much po. Yan. Thank you so much, Mentor Johnny Lee, So yan, isa po yan sa mga struggles ko nung nag-uumpisa ako, mga mentors, Kasi most of my leaders are times 2, times 3 of my age. So grabe, doble na talaga, and minsan yun din yung isa sa mga struggles kung paano sila mapapasunod. And yun po yung na-realize ko sa business natin na every time na nagpo-push ka, mas nahihirapan ka. Pero ang isa sa mga doon is kailangan mo silang mahila. So paano mo sila mahihila nang hindi sila mapupush or mapipilitan, or yung pagsunod nila sa iyo ay bukal sa loob nila, is inspire them with the result. Yun po yung nakalimutan ko ring sabihin kanina, So with regards sa inspire, every time kasi na may papakita mo kung ano yung nangyari sa iyo kahit na bata ka, pero nag-a-achieve ka,
and they want to follow and walang ibang sikreto. I always show them dahil ginawa ko to. Ito yung ginawa ko. So nasa sayo kung susunod ka or hindi, pero ito yung ginawa ko kung bakit ko to nakuha. No? So by that mas dumali yung pagpupush ko. Dati nagpupush ako, sige na, umattend ka ng training. O di ba ngayon hindi na, kung ayaw mo mag-training, hindi ka magkakaroon ng ganitong resulta. 'Di ba? So ikaw na lang bahala kung susunod ka or hindi kasi we already show the way. So yun po yung isa kong advice, no, if meron kang leaders, meron kayong leaders, mga mentors na hindi sumusunod sa inyo, 'di ba? Add value to yourself, and adding value to yourself, yun na nga, 'di ba? Dahil na may nahihit kang incentive, may nahihit kang achievements, it's not about the material things but yung physical or yung yung tinatawag nating characters, yung attitude, yung attributes, yun yung nag-gain mo. At by that, tumataas yung value mo sa marketplace, tumataas yung value mo sa organization mo. Mas lalo ka nilang sumusunod kasi nakikita nila na effective kang leader, nakikita nila na kailangan ka talagang sundan at nakikita nila at na-inspire sila kung bakit kanila sinusunod. No? So add value. So yan po, no, kaya every time na nag-hit ka ng incentive, you're adding value to yourself. Diba? So yun po, na Mentor Jonilyn. Thank you so much. I hope nasagot ko yung question mo. Thank you so much, Mens. Ayan. Grabe, no? Napakalupit talaga, no? Kaya mentors, iyan na po natin yung mga questions po natin. Iyan natin yung time na to para at least malaman natin yung mga gusto natin malaman. Ayan, Mentor Dave, ito po yung next question po natin. Mentor Dave, dumaan din po ba kayo sa attrition? Ano po advice ang maibibigay nyo sa mga dumadaan dito? Thank you po. Ayan, by Ganda ng Mentor question ni Rose De Leon. Mentor Rose. Thank you so much, Mentor Rose. No, actually, every time dumadaan tayo sa attrition, no, lahat ng mga nagbi-build ng team ay dumadaan sa ganyan. So, ngayon, ano yung pwede mong yun nga sabi ko sa sharing ko kanina, people come and go, but millionaires stay. So, alam mo na, no, expect mo na marami talagang mawawala, hindi lahat magi-stay. So, anong goal mo? Ang goal mo magdagdag. No? Mawala ng lahat, wag lang ikaw. So pag nakikita mo at ma-assess mo kasi yan based doon sa assessment mo na bakit gano'n, yung team day namin di dumadami, yung mga leaders ko hindi nagiging active, no? So first, assess mo muna yung sarili mo, bakit ako na-attrition? Ano yung kulang? Siguro hindi ako ginagawa or hindi ko sila natuturuan or baka hindi sila nag-inspire sa akin, no? Kaya sila nangyayari yon. And then after that, kapag na-find out mo na wala naman sa iyo yung problem, ginagawa mo naman yung best mo, so nawawala pa rin sila, ibig sabihin nasa kanila na yung problem na the next goal mo dyan is kailangan lagi kang nagdadagdag. No, lagi kang nagdadagdag, lagi kang nagdi-DR ng panibago at isa po 'yon sa mga attributes ng mga leaders. Kaya alam niyo po, no, yung incentive ni I Am Worldwide, mapansin mo, naka-design siya para walang Buddha. No, naka-design siya para walang gagawin. Kasi even yung mga top, no, required sila mag-DR ng 5, required sila mag-DR ng 2, no, every month. Kaya ganun po siya naka-design. So, even I Am Worldwide know na merong ganong attrition, no, kaya lahat pa rin ay nagdadagdag, even the I Am Worldwide. So ngayon, ikaw dahil alam mo na nauubusan ka, so kailangan ikaw may bago ka. So as a leader, dapat marunong at magaling ka mag-refer ng panibago. Okay? Para dumami pa rin ang dumami. And then next, focus on the willing. So merong natitira, no? Wag baka mamaya nawala lang yung iba. So ikaw tinamad ka na din, merong natitira sa iyo eh. So ikaw focus ka dun sa mga natitira, yun ang pag-ubusan mo ng oras. Yun ang pagbuhusan mo at yun ang tutukan mo paulit-ulit kasi sila yung mga natira. Now, ito po mga mentors, another advice para po sa mga leaders na natin na nawawala, always don't burn the bridge. Okay? Maybe hindi pa yan sila hinog or hindi pa ito yung time nila, pero babalik at babalik din yan, no? So I swear, no, I've been there, done that. Sobrang dami ko ng mga leaders na nagbabalik. Buti na lang, hindi ko sila inaway. Ano? Buti na lang, hindi ko sila pinabayaan. No? So sabi ko sa kanila, so nandito lang ako if ever na meron ka ang pinagdadaanan ngayon, you're very busy with your life, with your errands, nandito lang ako. Kapag babalik ka, I am opening my arms, ready ka bumalik at tuturuan ulit kita paano magsisimula. So, yan po mga mentors, no, yung advice natin, assess yourself,
no? Para kung ano ba yun yung kulang mo, bakit na-attrition ka, and then after that, wag kalimutan mo na, wag mong kakalimutan na kailangan mo pa rin magdagdag na magdagdag na magdagdag, no? And then next is don't burn the bridge, no? So babalik at babalik din 'yan, no? Kaya mga mentors, no, sipagan mo, no? Ano ka, itodo mo pa rin kahit nawawala sila, pero tandaan mo pag nakikita nila ikaw tumotodo ka pa rin kahit wala sila, babalik yan sa iyo kasi nakita nila ikaw tumutuloy-tuloy ka pa din, at kung sino yung mga nagtutuloy-tuloy, sila yung mga nagkakaroon ng resulta. Kaya yan, no? Mentor Rose, nako, daanan mo lang yan. No, lahat kami pinagdadaanan yan, everyday pinagdadaanan namin yan. Pero basta wag kang mawawala. No, mawala na ang lahat, ikaw wag kang mawawala. Okay? Ayan, napakalupit no, no, pang diamond talaga, no, walang duda na diamond talaga, no, grabe yung wisdom, grabe yung no, pagsagot. Ayan, mentors, ano pa po tayo, no, last question, ano po tayo, raise your hand na lang po sa gustong magtanong, para maano po natin, para masagot po ni Mentor Dave. And mentor, raise your hand po sa lahat na may question. Wala na po ba? And mentors, sino po ang ayan, si Kuya Edward. Ayan, si Kuya Edward naman raw, no? Ayan, nag-raise na hand si Kuya Edward. Ayan. Hindi ba nag-echo? Naka-on kasi yung laptop eh. Tapos naka-on sa kotse kasi ako. Mentor Dave, salamat sa salamat sa learnings. Grabe yung learnings na natutunan namin ngayon. Na sabi nga natin talaga ng negosyo natin, kahit nasaan ka, kahit anong ginagawa mo, basta willing kang gawin. Kahit nagda-drive, sige, go. So, yeah. So, ang question ko, Mentor Dave, alam ko ito isa rin sa problema sometimes, lalo na kapag natanong na rin ni Mentor Jonilyn, kaya lang, syempre, lalo na doon sa iba na, yung significance ng significance ng yes mentor attitude kung ikaw ay isang bago dito kay I Am Worldwide. At ganoon na rin sa mga luma, kasi may mga luma din na hindi rin marunong ng yes mentor attitude. Salamat, Mentor Dave. Okay, yan, napakaganda ng question ni Mentor Edward, no, pang Miss Universe. Significance. Okay, thank you so much, Mentor Edward. Ayan, so isa sa mga significance kasi mga mentors yun. Nabanggit ko nga kanina, dito ka lang makakita ng negosyo na may magtuturo sa'yo. No? Sa labas, kung gusto mo magpaturo, kailangan mong magbayad. No? And ito pa malupit, no? Yung mga nagtuturo, minsan hindi naman nagnenegosyo. Pero dito yung mga nagtuturo, milyonaryo at resultado. And always remember that if you want to have a shortcut, the only legal shortcut to success, ulitin ko, legal shortcut. No? Marami kasing ibang shortcut pero hindi legal yon, hindi legit yon. Wag kang wala talagang shortcut, no? Ito lang yung legal at legit, no? Ang legal at legit na shortcut to success is having a mentor. No, kasi siya yung magtuturo sa iyo ng pinakamabilis na way para bumilis ka rin sa negosyo. And mga mentors, minsan yun yung kulang po sa atin, no? Kasi may tinuturo na yung mentor natin, tayo naman po ang nangyayari ay hindi natin sinusunod kasi meron tayong ibang alam. Pero tandaan mo, lalo na yung mentor mo, resultado, lalo na yung mentor mo, nakarating na doon sa position na yon, ibig sabihin, alam niya na kung paano dumaan doon. 'Di ba? Alam niya na yung pinagdaanan niya at ayaw niyang mangyari yun sa'yo. Ngayon, kapag ikaw ay gumawa ng way, pwede naman yan. Pero ikaw yung kauna-unahan magta-try dyan sa way na yan. Pwede mag-fail, pwedeng lumiko, pwedeng kumanan, kumaliwa, pwede kang tumagal. No? Kasi ikaw pa lang yung nagdi-discover ng way na yan. So, ang nangyari, dahil ganun ang ginawa mo, tatagal ka rin. At isa po yun sa mga secret ko sa business. Kasi every time na meron akong gustong gawin, no, meron akong gustong maabot, I always ask sa mga mentor na nakapunta. Okay, mga mentor, diamonds. Tinanong ko, Mens, paano ka ba naging diamond? No, tanungin kita. So ngayon, ito lang yung tips nila. So wala na ako. Ayun yung shortcut. No, binigay na nila yung shortcut para hindi na ako tumagal sa pagda-diamond, susundin ko na lang yung tinuro nila. No, tinanong ko sa kanila, Mens, paano ba magkaroon ng Paano ba magkaroon ng sports car, ng supercar? Ganito, ganyan. Okay, ganito, ganyan. Ito pala yung gagawin ko. Yun na eh.
Kaya po mga mentors, no, yun nga po yung sinabi ko sa inyo kanina, siguro ang naging advantage ko kasi nagkakaroon kami ng blind obedient, no, na adapt ko simula nung nag-aaral pa lang ako sa academy, na I always obey first before I complain. 'Di ba? Kaya ang nangyayari, yung result, no, naging isa rin po tayo bago dumating tong last month, isa rin po tayo sa naging fastest diamond and fastest na diamond sa IAM Worldwide kasi kung ano yung sinabi ng mga sikreto ng mga diamonds natin, sinundan ko lang. No? So ngayon, ikaw, you want to create your way kasi this is your business, no problem. No? Gusto mo mag-reinvent the wheel, no problem. No? Kasi negosyo mo naman yan. Pero if you want a fastest, you want a shortcut, yes, mentor. No? Hindi ka na malalayo. Lahat ng mga mentors niyo dito, resultado. 'Di ba? Lahat ng mga top mentors niyo dito ang gagaling na. 'Di ba? Itunuturo na nga sa iyo, ini-spoon feed na nga sa iyo, ayaw mo pang nguyain. 'Di ba? Ano pang gusto mo? 'Di ba? So, 'yan po mga mentors, so kung gusto mo talagang bumilis, 'yun lang. Kaya every time na may tinuturo sa akin si Mentor Aryan, si Coach Mike, Mentor RJ, si Mentor May, no, kahit feeling ko hindi pasok sa akin, wala akong choice. Yes, mentor, bakit galing na sila dun eh. Alam na nila yung pinagdaanan, no? Kasi minsan may mga culture, merong mga situation na hindi naa-absorb ng iyong capacity, pero dahil sila yung nagbigay, wala naman silang ibang gustong gawin kundi maging successful ka, mag-obey ka lang. Tandaan mo, hindi ka ipapahamak ng mentor mo. Ito po para sa lahat ng mentor dito, mag-agree kayo. Lahat ba ng mga mentor dito gusto nila maging successful yung mga downlines nila? Nga, mag-agree ka nga kung nag-agree ka. At even yung mga top mentors natin, ganun din ang gusto nila. Gusto nila maging successful tayo. Ayaw naman nila yung mga leaders nila mag-fail. Kasi yung leaders nila, yun yung reflection ng leadership nila. 'Di ba? Kaya ang gusto nila maging successful ka, kaya lahat ng ituturo nila sa iyo hindi para tumagal ka, ikapahamak mo kundi para bumilis ka sa negosyo. Alam mo po ang pinaka-goal ng mga mentors, ng mga leaders, no? Lahat maging fastest, lahat dito manggaling yung mga mabibilis, lahat dito mag-create yung mga history maker. And even yung mentor mo, yan ang goal. Ikaw yung pinakamabilis, ikaw yung pinakamagaling, pero tumatagal tayo kasi hindi mo siya sinusunod. 'Di ba? Kaya yes, mentor always, 'di ba? 'Yun po mga mentors, no? Grabe, sobrang napakalupit talaga, no? Ayan. Alam mo yung napakaganda rin ng nung tanong ni Tito Edward, no? Ayan, sabi nga yun, legal shortcut of success is having a mentor. So, wag natin awayin si mentor kasi nga ang gusto sa atin yan para maging successful tayo. 'Di ba? So, ayan, naka 3 questions na tayo, no? Ayan. Ayan, thank you so much, Mentor Dave, sa sobrang daming learnings, no? Sobrang daming learnings, na-bless kaming lahat na, alam nyo na, na lahat ng mga tanong na nasagot, no? Lahat ng mga gusto ng mga ma-achieve yung mga goals, nasagot ka rin. And then, nandun na yung yung step by step. So, ayan. Ayan, Mentor Dave. Before we end, Mentor Dave, okay lang po ba na na ipag-pray ka po namin para at least ma-bless ka po lalo ng Lord, no? So, please bow our head and feel the presence of our Lord. Teka lang muna. Poster pala muna. Oo. Ayan. Mentor Sheila. So, ayan, certificate of appreciation, Mentor Dave, Joseph Dave Saligumba for imparting this valuable insight and inspiration as our guided speaker during our general magnitude trainings. Thank you so much. Given by October 21, 2023, Saturday, 10 a.m. through Zoom meeting. Ayan, thank you so much, Mentor Dave. Ayan, sobrang na-appreciate namin yung time, no? Napaka-valuable nung time nyo, pero binigay nyo po sa amin, no? Thank you so much po talaga. Ayan,
Before we end, ayan, close ano tayo, no? Bago tayo bago tayo magtapos, pray muna tayo, no? Please bow our head and feel the presence of our Lord. Lord God, thank you so much sa binigay niyong wisdom kay Mentor Dave para mas ma-share pa po niya sa amin yung mga best practices niya na pinagkaloob niyo rin po sa kanya. Lord God, maraming salamat po, lahat ng mga natutunan po namin is maging wisdom rin po at para maging blessing rin po kami sa ibang tao, Lord God. Thank you so much, Lord God. Sobrang na-bless po kami sa life ni Mentor Dave. And pag-ingatan mo po lalo siya, Lord God, dahil mas marami pa pong tao may inspire at lahat ng mga tao sa paligid niya is magiging inspirasyon rin sa ibang tao kamukha po niya. Lord God, maraming salamat po. Itinataas po namin ang lahat ng ito, ang papurit pa sa salamat sa ngalan po ng Panginoon naming Jesus. Amen. Ayan, thank you so much po, Mentor Dave. Thank you so much, Ayan. Mentor. Thank you so much, Mentor Dave. Thank you po. Thank you po. God bless Thank you po. Thank you so much, Mentor Mentor Dave. Dave. Thank you so much, Mentor Dave. Everyone, thank you, So, Mentor Thank you, Mentor Dave. Salamat. Sophie. Thank you so much po. Thank you po. God bless everyone. God Thank bless you po. po. God bless Thank you my so much, everyone. Mr. Ingat Dave. po ang lahat. Thank you. God bless you all, my Barley family. Thank you. Thank you so much, Generals. Thank you so much po. Thank you, Mentor Sheila. Thank you, Mentor Ryan. Thank you, Mentor Bella. Thank you, Mentor Wilfred. Thank you so much, Mentor Nancy. Salamat po sa lahat. Bye po. Have a blessed Saturday, everyone. Thank you. Amazing morning, everyone. Bye-bye. Thank you, Mentor. Well,